Welcome to our YouTube channel, The Pillar of the Truth. Muli po, ito ang iyong kaibigan, si Dr. Chris Dayogo. Humingi ako ng apology dahil yung unang video po natin, nagkaroon pa ng problema. Ilang beses na inulit, nagkaroon din tayo ng live noon, kaya lang walang audio. Siguro dahil mahinang internet. Sa video naman siguro sa mga equipments natin. Kaya sa ngayon, may nag-request na pakiulit po. Ang nais ko lang muna na i-discuss ngayon ay itong katanungan mula kay Sir Boards Heck. Boards Heck ang pangalan. Dr. Chris, good day po. Salamat po sa malasakit at pag-share ng knowledge at katotohanan sa salita ng Diyos. Doktor, may tanong ako. Sana mapansin ninyo ako ngayon. Ito po ang tanong ko. If a man chooses Christ to him to be saved, then man is the savior of himself. His salvation depends on his decision and not on God's omniscience. Man is primary and Christ's death on the cross is just of secondary importance. Thank you. Okay, sa akin na i-imagine ko na kung bakit ganito ang katanungan. Dahil sa ngayon, nasa Amerika pa ako noon, marami nang lumalabas kasi na views o kaya theological views. Dati-dati, originally, ang palagi nating view na naririnig tungkol sa kaligtasan, Christ died for our sins. And anyone who believes in Him and accepts Him as His Lord and Savior, he will be saved. Pero ngayon, marami nang lumalabas na hindi na natin kailangan ang faith. Dahil ang kaligtasan, ang sinasabi, ang mga bagong view ngayon na lumalabas, ang Diyos ang namimili ng kanyang gustong iligtas. Halimbawa, kung ikaw talaga ang pinili niya, wala kang nagawa sa kaligtasan mo. Wala kang kahit anong effort na gagawin mo. Decision ng Diyos yan. Ikaw ay pinili ng Diyos even before the foundation of the world. Pinili ka na ng Diyos. Sampalataya ka man o hindi, gagawa ang Diyos ng paraan para kaligtasan mo. Ang ibig sabihin, hindi na kailangan yung faith, hindi na kailangan yung acceptance. Kasi kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas mo, para bang ang basis ng salvation ay sa iyo. Parang ikaw, iniligtas mo ang sarili mo at ito ay lumalabas na we are exalting ourselves. If we claim that we have accepted Christ as our Lord and Savior for our salvation, it seems that we are exalting ourselves. It seems that we are boastful, claiming that our salvation is by on ourselves. However, nais ko lang tignan natin ano ang hindi naman ibig sabihin doon sa Ephesians 2:8 and 9, kung ano ang sinasabi doon na, kung ano yung sinasabi doon na it is not of yourselves, it is the gift of God. Mamaya po, i-discuss natin ang mga versikulong ito. Kaya ang katanungan na ito, kung sinasabi natin na tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, sumampalataya tayo, tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas natin, parang lumalabas po na pinapalabas natin na tayo ang Savior ng ating sarili, hindi na po ang Diyos ang Savior. Parang secondary na lang po yung kamatayan ni Kristo sa cross. Pero kung sakali na ang kaligtasan natin ay wala tayong effort, wala tayong ginawa, ay bakit kailangan mamatay pa si Kristo sa cross? Sapat na yon. Pinili lang tayo ng Diyos, that would be enough. Pero ganun pa man,
tignan natin yung maraming mga scriptures. Kasi ang issue dito, maraming nagsasabi, hindi na kailangan tumanggap, hindi na kailangan ang faith kasi Diyos ang gagawa. Meron ako nakadiscuss, sabi niya, excuse me, ay paano yung sinasabi ng Biblia na go and preach the gospel of Christ, and whosoever believeth in Him should not perish but have an everlasting life. Ang sagot naman nila is, siyempre, Diyos ang naglagay ng faith sa iyong isip. Hindi ikaw yung sumampalataya. Binigyan ka ng Diyos ng faith. Para ka bang robot na sinusian ka para sumampalataya ka. Sa philosophy po, ang Diyos ay binigyan ang tao ay binigyan ng Diyos ng kalayaan mamili. That's reality. Kaya nga si Adam at Eve, binigyan sila ng kalayaan na mamili. Hindi po, pagtingnan nyo yung nature of facts, lahat ng pagkain dyan, kakainin po ninyo. Huwag lang except the fruit of the fruits in the midst of the garden. Because at the time that you will eat, you will die. So, binigyan pa rin sila ng freedom to choose whether to believe or not. If they believe, will on God. If they violate the command, of course, punishment. So nakita natin, may freedom pa rin ang tao kung ikaw ay sasampalataya o hindi. May mga bagay na i-consider natin muna kung bakit ang kaligtasan ay kailangan pa rin ang pananampalataya. Halimbawa, sabihin na lang natin, sa Romans chapter 10 and verse 17. In Romans chapter 10 and verse 17, sabi doon, so then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ibig sabihin dito, our personal faith in God shall be established first if we listen to the word of God. So dito, sinasabi ni Apostle Paul na kailangan natin ang sinasabi nating personal faith. At magkakaroon lang tayo nito kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Wala namang masama dahil lahat ng bagay wala namang masama sa paniniwala. Diyos ang lahat ng gumawa. Pero yung sinasabi natin na linagyan ka ng faith at yung iba hindi linagyan ng faith, and that is wrong. Very, very clear dito. Lahat may kalayaan kung sasampalataya o hindi. Pero sinasabi ni Apostle Paul, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Sa pamamagitan ng pagkikinig, doon tayo magkakaroon ng faith. Kaya ito yung mga versikulo na i-connect natin kung importante ba ang faith. Maraming nagsasabi, hindi naman kailangan yung faith. Wala tayong effort. Meron. Kailangan ng Diyos yung effort. Kailangan tayo makinig. Kailangan tayo magkaroon ng faith. Sa Hebrew chapter 11 and verse 6, very, very clear. Anong sabi doon? But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ay very, very clear dito. Yung sinasabi nila na, hindi, kung pinili ka ng Diyos kahit wala kang faith, paano kanya pipiliin ngayon kung wala kang faith? How comes that God is going to be pleased without your faith? In this thing, technically, ang sinasabi dito na faith, it is a personal faith from us. Since we are the creation, we are the creator, God created us, and we should have that belief that God created us.
So we need to believe in the existence of God, and we need to believe that we are created by God. And this is the way how to please God. Ay paano ka na pipiliin kung wala kang faith? So, but without faith, it is impossible to please God. So very, very clear na ang sinasabi dito na faith ay yung personal faith natin sa Diyos. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God." Tama po, si Kristo ay namatay sa krus. Ginawa niya ng kaligtasan, libre, regalo. Ngunit, very, very clear dito, "For by grace are ye saved through faith." Without faith, we cannot achieve the grace. We cannot experience the grace of God. Kaya kailangan yung faith. Faith ay nanggagaling sa atin. Yung paniniwala natin na si Kristo ay namatay para sa atin. So nakita natin sa verse 9, ang sinasabi ng verse 9, "It is not of yourself, it is the gift of God, lest any man should boast." Kaya ang kalaban natin dito, hindi po ino-object ni Apostle Paul yung pagkakaroon ng faith. Ang ino-object ni Apostle Paul yung ipinipilit ng iba na sa pamamagitan ng good works, sa pamamagitan ng mabuting gawa, faith plus good works, ay nagkaroon tayo ng salvation. Yon ang ayaw ni Apostle Paul. Pero yung pag-establish ng faith, yon ang kailangan. Ang inaayawan lang ni Apostle Paul dito, yung sinasabi natin na we will be saved because of our good work. Hindi po. Kasi kung talagang ang kaligtasan natin is good work, ay bakit kailangan mamatay pa si Kristo? No need. Sayang lang yung kanyang kamatayan. Pero nakita natin na walang kwenta ang ating mabuting gawa, ating good works. Walang kwenta ito. Kaya nga namatay si Kristo para sa atin. At sapat na yung ating pananampalataya, sapat na yung pagtitiwala, sapat na yung pagtanggap sa Kanya para makamtan natin ang kaligtasan. Pero yung sinasabi ng iba na hindi na kailangan yung pananampalataya, that is impossible. Kasi very clear, "For by grace are ye saved through faith." Without faith, paano mo makakamtan yung grace? Ayon din sa John 3:16. Anong sabi ng John 3:16? "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Tingnan ninyo yung statement. "And whosoever believeth in Him." Yung ibig sabihin, that is referring to our willingness to believe, our willingness to trust. So dito natin nakita na ang kaligtasan ay binibigay lang ng Diyos para doon sa sumampalataya sa Kanya. Very clear yan. Sa Mark 16:15 and 16, anong sabi ni Kristo? "And He said unto them, Go and preach the gospel of Christ, and he that believeth not shall be damned." So ibig sabihin, required yung faith. Kailangan nila ang ebanghelyo. "And whosoever believes, he that believeth, and whosoever believe." So very, very clear. Paano tayo magkaroon ng kaligtasan kung wala tayong pananampalataya? So it does not mean that when you believe in Christ, we are making the death of Christ as secondary. When we believe in Christ, there we are giving the value, we are showing, we are revealing the value of Christ's death in the cross. Yun ang totoo. Kaya nga tayo sumampalataya kay Kristo dahil alam natin na siya ay namatay para sa atin. And this would be enough to please God. So, kailangan ang pananampalataya, kailangan yung tanggapin mo si Kristo. So we can deny faith. So yung sinasabi na pinili lang ng Diyos ang kanyang iligtas, minsan sa akin, isang
Hindi po technical yun eh. Hindi po it's not theological. Kasi, bakit namatay si Kristo sa cross kung hindi importante yung pagtanggap sa Kanya? Bakit ang mga bersikulong ito kung hindi importante ang pananampalataya? Bakit ito ang sinasabi ng bersikulo? Wala naman sinasabi ng Biblia na hindi na kayo kailangan sumampalataya. Alam niyo, ang napag-aralan ko talaga sa philosophy. Kung sinabi ng Biblia na huwag gagawin, kasalanan yon. Pero walang sinabi ng Biblia na huwag kang sasampalataya. Kundi ang sinabi ng Biblia, sasampalataya ka. At once that we have violated the command, it is sin. The word sin is referring to a violation of the command. There are commands very, very clear in the Bibles that we need to believe in order to be saved. Marami po, wala pong scripture na nag-i-ignore ng faith. So we cannot find any scripture to support our allegation, the fact that God does not require faith. That's not true. God requires faith. The Bible requires faith. Salvation requires faith. Ay paano yung Ephesians 1:6? We are chosen before the foundation of the world. Depende sa pag-unawa at depende po sa interpretation. Sa theology, meron kasi tayong theology na election by favoritism. Pero hindi doon, election by foreknowledge. God knows, before the foundation of the world, God knows that there are people who are going to believe. Because before the foundation of the world, alam na ng Diyos kung ano ang nangyayari. Meron na siyang plano, solusyon kung ano ang mangyari. So, beforehand, pinili niya tayo. Kaya ang sinasabi dyan doon sa Ephesians 1:6 is that God in advance has chosen those people whom He knows that someday, somehow, they are going to believe. Hindi niya pinili ang mga tao dahil sa favoritism, kundi pinili niya ang mga tao dahil sa kanilang pinili niya ang mga tao dahil sa kanyang foreknowledge. Alam na niya. Siyempre, alam din natin na ang tao nagkasala. Dahil nga sa kasalanan, ang tao paparusahan. Pero si Kristo ay namatay sa cross para sa ating kaligtasan. Sometimes people do not understand what the exact meaning of the term salvation. Siyempre, technically, the word salvation is acquittal from judgment and from condemnation. But how comes that we will be acquitted from guilt? How comes that we will be acquitted from condemnation? Without faith. That is the reason why in Romans chapter 5 verse 1, it says there, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So therefore, the Bible requires faith for justification or for salvation. At hindi lang yan. How can we become the child of God without faith or without acceptance? In John chapter 1, in verse 12, it says there, but as many as receive Him. So there is an effort. The effort there is, you need to receive. We have no effort in our salvation because it was completely done by Christ. But our effort just to achieve that salvation is first to believe, to receive. Very, very clear. Even you have not received Christ because you were chosen, you became the children of God. Hindi naman sinabi. But as many
us received him. To them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. So therefore, we realize the fact that without faith, without accepting Christ, we cannot achieve our position being the children of God. So we cannot be a child of God unless we accept him. Another thing is, how can we be forgiven without confession? So still we have that effort. In order to achieve salvation, we need confession. Very clear. 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hindi po masama yung magkakaroon tayo ng effort na tanggapin siya. Mag-confess tayo. Hindi po ito dagdag o kaya hindi po ito sinasabi ng Ephesians 2:8 na it is not ourselves. Ibig sabihin lang, yung salvation is made by Christ, not by our works. The only thing that God is requiring us is our faith. Yung pagtitiwala, yung confession, yung pagsisisi. So without this faith, without this acceptance, without this confession, paano tayo mapapatawad? So hindi na lang tayo basta-basta pinili ng Diyos, hindi na lang tayo basta-basta iniligtas ng Diyos, na ganun lang, iniligtas tayo dahil sa ating paniniwala sa Kanya, dahil sa ating pagtanggap sa Kanya. So, salamat, Sir Boards Heck. Sana po, wag po kayong magsawang magtanong, at ito po ang opinion natin based on the truth, based on the Word of God. We cannot deny the importance of faith. Kailangan tayo talagang sumampalataya. So alalahanin natin na sa Biblia kasi there are 3 descriptions of faith. First, meron tayong sinasabing demonic faith. Demons believe in God but he is continuously doing things which are negative against God. Second is we have the dying faith. We have the dead faith. This is the faith. It's just belief 3 inches from the lips. But third is we have the living faith. Living faith is if you have that living faith, you learn how to repent from your sins, learn to confess your sins, learn to accept Christ. So this is the kind of faith that we should have. So hindi ito not to exalt ourselves, but to have this faith is not to exalt ourselves. It is something that make God be happy. Halimbawa, naniwala ako sa iyo, kayo pa ay mabait na tao, kayo pa ay matalinong tao, kayo pa ay totoo. Hindi pa sapat yon para ngumiti kayo? Ay kung wala akong tiwala, siyempre nakaka-insulto po yun. At halimbawa, nagsorry ako sa nagkasala, nabangga kita at sasabihin ko, sorry sir, hindi ba nakaka-inspire yun? Ganon din tayo. Kaya hindi tayo magsasawa na nagsosorry sa Diyos dahil hindi tayo perfect. Marami pa rin tayong pagkakasala. At pagtingnan natin itong 1 John 1:9, hindi naman sinasabi dito na once lang ang pag-confess. Ito po ay gawin nating attitude. Gawin nating madalas na every time na nagkamali tayo, sabihin natin sorry. Okay, salamat po sa inyong pagkikinig at lalong-lalo na kay Sir Boards Heck. Sana po nakatulong po ito sa inyo.
Okay? Siguro yung mga viewers nating dati, dahil sa nahinto ito, dahil sa nagkaroon tayo ng problems. Actually, yung ginagamit natin na sira, ngayon lang naayos. Kaya sana pa ipag-pray natin na sana tuloy-tuloy. Dakilang Diyos at dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita na aming napag-usapan. Salamat din sa nagtanong at salamat din Panginoon sa tagapakinig. Inihiling ko po na patawarin niyo kami sa lahat ng aming kasalanan. Inihiling ko rin Panginoon na i-bless po ninyo ang mga makikinig pa at Panginoon ang aming mga viewers. Kung meron silang kahilingan, kung meron silang problema, kayo pang mag-bless sa kanilang buhay, ano man ang kanilang kahilingan, kayo pang magbigay ng kasagutan para patuloy po sila na makapaglingkod sa inyo. Inihiling ko rin Panginoon na patuloy po ninyong i-bless ang programa ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagkikinig.